Okay, update na naman tayo mga kaibigan. Meron tayong panonoorin galing sa Banat Kapanig TV. Paktay si Boying Trillanes umamin na. Yan, patanong. Biglang bumaliktad. ICC nilaglag kasabwat pala. Hindi na bago yung ganyan no? Yung ewan ko si Trillanes ang matatandaan mo sa kanya pag sinabing Trillanes kalaban ng Duterte. No, ganoon Walang ginawa kundi atupagin at kalabanin ang Duterte. Laging ganun. Wala tayong narinig man lang na kanwari, Rimulya. Ay, yung ganda na nagawa niyan. Walang ganun, Risa Ontiveros. Ay, oo, ang ganda. May pinagawang ganito yan at saka ganito. Trillanes. Ay, dati lumaban yan sa korupsyon Kasi may pinanood po ako mga kapatid. Yung mga kasama niya sa Magdalo ba yun, etc. Ewan ko kung anong tawag dyan. Bata-bata pa tayo Talagang lumaban yan para sa korupsyon. Kaya daw, yung mga ibang kasama niya, nagugulat daw, bakit ganun? Bakit parang iba na yung pinaglalaban mo? Sabi ng mga kasamahan niya rin. May mapanood ko yun Kaso parang sabi ko, wala Siguro lang, Baka talagang kayang baguhin ang tao sa pamamagitan ng pera. May mga taong hindi kaya. Hindi nila kayang kontrolin ang sarili nila kapag nakakaamoy na sila ng salapi. Baka ganun. Yan lang, Okay. Ituloy-tuloy na po natin. Anong meron dito? Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Ombudsman Boying Rimulya umaming nakipagpulong kay Trillanes at mga ICC investigators. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nakipagpulong siya kay dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV, General Nicolas Torre III at dalawa umanong investigador ng International Criminal Court ICC sa kanyang bahay mismo sa Bel Air, Makati noong nakaraang taon. Ang pag-amin ay dumating sa gitna ng kontrobersiya sa joint affidavit ng 18 dating sundalo saan kabilang sa aligasyon ang umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal sa ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Ay teka, sisingit ko lang to mga kapatid. May nakita ho kasi ako dito. Poso ito ng ang balita ngayon. Si PBBM ang nagsalita nito, Isisingit lang din natin, sayang Dito sa Pilipinas, sabi daw ni BBM, dito sa Pilipinas, normal lang muna ang ating presyohan. Wow, normal. Normal na ba? Yung mga gasolina, gano'n na ba kataas ngayon? Para nung huling tingin ko, 90 90, 80, ganyan, naglalaro. Yung diesel, ang mahal na, 100 plus na, ang supply ng pagkain natin, maganda. Okay? Lahat ng mga basic goods, so hindi parang sinasabi niyang hindi nagmamahal, Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi nating hindi naman kailangan mag-hoarding. Hindi tayo nagkukulang sa supply ng food supply. So normalan pa daw lahat, So parang base sa aking pagkakaintindi, mukhang wala pa siyang gagawing maganda para sa Pilipinas. Siguro pag yung gas natin o yung gasolina natin umabot na ng 550 pesos, yung regular, tapos yung premium umabot na ng mga 600, ganyan. Yung diesel umaabot na ng 950 per litro. Siguro yun masasabi niyang hindi na normal. Ewan ko dyan, Kumbaga, si dating presidente natin, naamoy pa lang niya na parang may gera, sa ibang bansa, nagkakaroon na siya ng aksyon, naghahanda na agad. Ito, pagka malala na, wala na Ngayon nga lang, wala nang, di ba si BBM, wala daw lumilipad na eroplano, pero yung eroplano niya pumunta ng US. Yung mga taga-ibang bansa, hinatid yung mga kapwa nating Pilipino dito, ni hindi malang niya winelcome. Ang galing ng Pangulo nyo. Tapos magko-comment kayo dito, sasabihin nyo, BBM pa rin kayo. Pakyo talaga kayo, tinginan nyo. Okay, tuloy tayo, Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig. Marami sa ating mga kababayan ang nananawagan ngayon na dapat ay tanggalin na sa kanyang pwesto ang kasalukuyang ombudsman ngayon
na walang iba kundi si Boying Rimulya. Matapos nga ang ginawang pag-amin nito sa publiko na talagang totoo ang kumakalat na balitang nakipagpulong siya kay Trillanes, dating General Torre at dalawang personnel ng ICC. Banat pa nila ay isa talagang malaking paglabag sa batas ang pakikipagtulungan ng isang government official sa isang ICC personnel gayong matagal nang hindi miyembro ng bansang Pilipinas sa ICC. Ayon pa sa official report na inilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. And I quote, Boying inamin ang pakikipagpulong sa mga ICC investigators. Inamin ni Ombudsman Boying Rimulya nitong Lunes, March 2, 2026 na nakipagpulong nga siya kay Trillanes at ang mga tauhan ng International Criminal Court ICC. Yun. So inamin pala. Di ba bawal nga yun? Anong pinag-usapan nila? Alam mo namang pinag-usapan lang nila doon kung kamusta na yung Pilipinas, kamusta na yung dahig. Malamang may plano yung patungkol sa Duterte, di ba? O kaya magbibigay na kung ano-anong mga ebidensya, magpasa hanggang ngayon nga, puro hilaw. Nangihingi na nga ng interim release ba yun? Ang ating mga kapanig sa Pangulong Duterte. Pero ilang beses nang hindi pinagbibigyan itong mga hayop na Supreme Court na to, mga bugok-bugok. No, napakagago talaga nila eh. Ang tanda-tanda na hindi naman na yan makakasakit. Kung totoo man yung sinasabi nyo lang na binibintang ninyo sa aming Pangulong Duterte. Para pa ang gago mo naman kung hindi mo pakakawalan yan. Pwera na lang kung malaki ang binayad sa ICC, di ba? Baka nga, kaya nga siguro wala na tayong pera eh. Ayan, limpak-limpak, ang dami-daming pera ng bansa pala natin, ninanakaw lang. Wala na yung, lagi niyong ipaalala yung flood control, hindi pwedeng walang managot dyan. Sang sinabi ni Rimulya, sa isang panayam ngayong araw, totoo yun, nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Kasi tapos baka sabihin ni Trillanes, wala siyang kinausap na ICC. Ito umamin. No? Kung ako sa inyo, mag-create kayo ng GC. Nga meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap noong 2025 matapos dalhin si dating Pangulong Duterte sa dahig. Sinabi ko, nakausap ko. Ano ngayon? Tapos na ata yung pangyayaring noon. 2025 yun nung kinausap namin. After March, wala pang isang taon yun. Sigurado ako. Noong March 2025, sa pagdinig ng Senate Foreign Affairs Panel na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos, iginiit noon ni Rimulya bilang Justice Secretary na walang anumang tulong o komunikasyon ng pamalaan sa ICC. Anya noon, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigations that they conducted was through their... Di ba may mga Pilipinong humuli kay Tatay Digong? Hindi pa pag-a-assist yun papunta sa ICC? Ay, nako. Hindi ba assist yun? Ay, naku, on methods. We did not in any way assist them. Hindi kami tumutulong sa ICC. Wala kami naging contact sa kanila. Wow! Heavy! Ang investigasyon na isinagawa nila ay sarili nilang pamaraan. Hindi kami tumutulong sa kanila sa anumang paraan. Wow! Si Torre halos kalad ka rin na si Tatay Digong. Wala daw itinulong. Wow! Wow! Dun pa lang. Ang linaw-linaw na pag-aasisyon, pangingialam yun ng kapwa nating Pilipino. Papaliwanagan na naman tayo ng mga kung ano-anong mga English na hindi natin maintindihan, na hindi na naman daw sila nangialam. Wow! Heavy talaga tong administrasyon natin. Ang parehong linya ay sinusuportaan noon ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro at National Secretary Advisor Eduardo Anyo na kapwa nagsabing walang naging kooperasyon ang gobyerno sa ICC. Wow! Walang kooperasyon. Malay natin sa mas malalim pang paraan. Ewan ko kung ano mga pinagsasabi nila. Pero, doon pa lang sa airport sino ba pinagkakausap ng Pangulo noon? Hanggang sa nung hinihilan na siya. Diba, Pilipino yung mga yun Yun nga isa pa sa namumuno si Torre, di ba? O hindi ba alam yon? Doon pa lang Anak, ng dating talaga. Tinatanga-tanga tayo mga kapo Pilipino tapos kayo sasabihin nyo BBM. Gago.
Matatandaang umatras ang Pilipinas mula sa ICC noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte at nananatiling sentro ng debate ang usapin ng jurisdiksyon ng korte sa bansa. Ang apidabit ng 18 dating sundalo, ang pag-amin ni Remulla ay kasunod ng pagsusumite ng joint affidavit ni Atty. Levi Baligod at 18 individual na nagpapakilalang dating sundalo sa kanilang salaysay iginigiit ng mga pagpupulong umano sa Makati residence ni Remulla noong siya pa ang kalihim ng hustisya, kung saan tinalakay ang investigasyon ng ICC sa war on drugs. Hit ni Remulla, kailangan protektahan ng mga testigo, ngunit dapat ding busisiin ang kanilang mga aligasyon. Kailangan protektahan natin ang itong mga testigo, pero mas mahalaga dyan kung yung aligasyon na ginawa nila. Idinagdag niyang plano niyang kunin ang individual na apidabit ng bawat complaint upang masuri ng maigi ang kanilang mga pahayag. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa nagagawa ng hakbang ang Senate minority upang i-reach out ang Supreme Court sa pag-aamin ni Boyeng bilang DOJ Secretary that time with Trillanes and General Torre. Malinaw na may pananagutan sila sa constitutional issue sa pagkidnap kay Digong. Tama, imbestigahan by groups at para malaman ang katotohanan. Hindi natutulog ang Diyos para ilalabas ang katotohanan. Sila ipapadala sa ICC. Hindi sapat ang tanggalin, dapat makulong at i-disbar. Na ganyan ba ang mga nasa bangag administration ni BBM? Deserve mo yan, Boyeng, na tanggal sa pwesto. Wala nang tiwala ang tao sa inyo. Dapat lahat sila makulong sa dahig. Lahat ng magnanak. Wag sa dahig, dito lang sa Pilipinas din. Para sa akin, no, pag pinunta mo ng dahig yan, parang mamamasyal pa yan eh. Ibang bansa kaya yun, no? Dahig, ano ba yan, Netherlands? Ano ba, Netherlands ba? Correct me ha, if I'm wrong. Eh di, parang ang social mo. Eh, mga katropa nila yon, eh baka labas-pasok lang sa kunwari doon, nakulong, pero hindi naman pala. Dito, ikulong sa Pilipinas. Kasama nung mga na magsiksikan lahat sila doon. Kaso, dito sa atin, kapag kinulong, pagka malaking isda yung kinulong, eh, ang ganda-ganda ng mga kulungan. Ikaw sa bangag administration ni BBM. Dapat talagang tanggalin ang Boyeng. Puro bendalo ang ginagawa niyan. Bendalo. Kawawa ang Pinas sa ganyang klaseng tao. Teka, bukod kay Sir Badong, no, naisip ko lang, kamusta na kaya, si yung mga bendalo, yung mga tulpo, pucha, ang tatatahimik nila, no? Si Tulpo naman, hindi ko sa binabanatan. Idol ko naman yan kasi dati napapanood ko yung programa niyan, Rapid Tulpo in Action. Talagang inaano niyan yung mga barangay, mga pulis, yung mga sergeant, kapitan, ewan ko. Basta mga ganun, mga barangay captain, at kung ano-ano pa mga ganung mga level. Pero pagdating po sa Senado, ang daming mga korupsyon nating naririnig. Pucha, tahimik. Dalawang tulpo na nakaupo doon, tahimik. So palagay nyo, bakit tahimik yung mga tulpo? Wow, di ba? Yun yung inaasahan ng mga tanga-tangang taga-suporta ng mga tulpo. Hindi naman tanga-tanga. Kasi ako love ko yung tulpo dati dahil nga minsan pag nagrereklamo yung mga kababayan natin, hindi natutulungan, yung tulpo nakakatulong. Pero kaya nga siya binoto. Kasi iniisip nila mas malaki ang magiging contribution, ang tawag doon, o tulong mo lalo kapag ka naging senador ka na. Mas makapangyarihan ka na. Pero nagulat tayo, bilyon-bilyong pondo yung mga nawawala, hindi pala sila maingay pag ganon. Ang galing, di ba? Naalala ko yung pinakamalaking binangga niya na, yung sa loto, di ba? Sinisigawan niya, kaso nagagalit din yung malaking boss doon. Magmula noon, hindi na nating nalaman kung anong resulta nung loto sa tulpo, di ba? Kaya, balik na lang sa programa si Idol, doon na lang siya sa mga barabarangay, mga magsusyotang mga nag-aaway, mga nagre-reklamong mga nanay, mga ganon. Ganon na lang. Okay na lang yun. Doon na lang kasi siya. Ewan ko, naging pa siya eh. Naging tulpo-tulpo pa siya sa Senado. Wala rin naman pala. Nung una, ang tapang-tapang niya. Ultimo, yung mga sodium, pansit canton noon, nung mga bago-bago pa lang siya nitong senador. Grabe, labas sa TV yun. Laging lumalabas sa TV. Sino nakapanood sa inyo noon? Yung mga sodium, yung mga pansit canton, mga Lucky Me, mga dilata daw, sobrang alat daw noon. Dapat daw inaayos, ganyan-ganyan.
Doon nga sa mga yun, sodium, maaalat. Yung mga Lucky Me, Pansit Canton, mga ganon, mga may sabaw. Ang ingay-ingay niya, di ba? Pero pagdating sa billion-billion, putya, wala na, wala na, hindi ko na siya nakikita eh. Idol ko yun eh. Pero wala na. Kayo, nakita niyo si Tulfo? Anong ginagawa? Hindi kaya tama yung sinasabi ni Ben Barubal na yung kanyang anak nabigyan ng mas malaki? Nagtatanong lang naman po, no? Commercial tayo! Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Kaya mga kapatid, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga magagaling lang sa labas ng politika. Tapos magpapapogi, tatakbo naman pala pagdating po sa Senado o sa posisyon nila, wala naman palang gagawin. Kaya iwasan na nating magpakatanga. Bumoto tayo ng tama doon sa mga marurunong at meron talagang puso. Oh my God, we're back again.